tayo sa non-perfect square trinomial. So, ito naman yung given kapag hindi perfect square ang dalawang term. Halimbawa, yung ating first term. Kung perfect man yung first term natin dito na x squared, look at the last term po. So, ang 6 po ay not perfect square. Kaya po, makakategorize natin siya as non-perfect square trinomial. So, are we going to solve non-perfect square trinomial? So, ganun pa din ang unang gagawin natin. Just factor the first term and the last term. Okay, so ang gagawin nyo lang, just copy x squared, copy 6, and then, yung 5x na positive 5x natin ilagay sa dulo. Okay? So now, let's first factor the x squared. So, alam naman natin, the factor of x squared ay magbibigay ng dalawang x. Which means, x times x, we have x squared. And then, factor naman ng 6, we have 1. So, 1 times is positive 6 po, no? So, dahil we want to have the negative 6 po siya, dun sa given natin is negative 6, di ba? So, you can choose between the two kung sinong gagawin mong negative. Again ha, hindi siya basta-basta mamimili, but we need to consider yung 5x dito. 5 is positive, di ba po, no? So, it means, dapat dito, ang lalagyan mo ng negative ay yung mababa. So, which is po, yung 1 dapat ang magiging negative natin. Kasi, we need to get the 5x po kapag inad natin siya. So, again, just simply multiply across. Let's say, multiply across natin to. So, we have x times 6 po is equal to 6x. Then, another 1, x times to negative 1, magiging negative x siya. So, alam natin, kapag magkaiba sign, di ba, mayroon tayong imaginary 1 dito sa ating x. So, we have 6 minus imaginary 1. So, magiging positive 5x siya. Which is po dapat, yung sagot natin dito, tumama po doon sa middle natin or sa ating pinaka-given sa gitna. So, pag gano'n, na tumama na siya, let's say for example, tama na agad yung ating nakuha, kasi non-perfect square is considered as a trial and error. Kapag hindi mo agad siya nakuha, you need to try another factors. Okay? So now, to get the factors po, we have here, dalawang x na nakuha natin. Let's separate them into a close parenthesis po, multiply natin. And then another x. And then copy mo yung 6, negative and negative 1. So, we have 1, positive 6 po. So, ibig sabihin, ito yung magiging sagot natin. So, for you to validate if your answer is correct po, so you need to use the FOIL method. Kung natatandaan natin yung aking previous video po, so gawin nyo lang siyang FOIL method. Kapag ito po ay nag-FOIL method kayo at tumama po yung given natin, dapat po ang magiging sagot nyo sa FOIL method ay itong mismong given natin. So, ibig sabihin, kapag tumama po siya, so tama po yung factor natin. Okay, now, let's have example number 2. Paano kapag ang given ay medyo mataas na? So, halimbawa, yung ating given po sa roon na ng higher than 1 po yung ating numerical coefficient po sa given number 1 o sa first term. So, again, just simply copy 6p squared and then copy din po yung positive 5. Doon po natin ilagay yung negative 11p sa dulo kasi ito yung kailangan natin ma-confirm kung magiging tama siya. Okay? So, isip kayo ng number, isip kayo ng factor ng 6 na kapag tinimes yung dalawang number na yon ay 6 ang sagot. So, which is ang naisip ko ay 6 at saka 1. Or simply, p or p na lang. Kasi imaginary 1 naman na po siya. Ibig sabihin, 6 times 1, we have positive 6. Now, let's have another example po, another factor po sa 5. So, ang factor naman ng 5, dahil ito ay odd number, usually kasi itself lang po ito. So, factor po niya, 5 and 1 lang. So, dalawa lang possible kasi odd number po ang 5. Kaya lang po kasi, isipin natin yung negative 11. So, kailangan kapag inad po natin yung ating given, ay negative 11 po ang kalalabasan. Okay? So, let's for example here. So, again, let's have, factor po ng 5, we have 1 and 5. Dahil negative 11 po dito, so we need to get the negative 11. So, gawin mong negative parehas to. So, laging ganun, na kapag ang middle term ay negative ang sign, lagi mong iisipin po na dapat yung ating last term ay magbibigay din ng negative sign. So, which is po dito, na kapag tinimes po natin across itong dalawa, positive 6p times negative 1, magiging
negative 60 siya, di ba? Kapag minultiply natin across. And then another one, p times po, p times negative 5, magiging negative 5p. Which is, di ba, sa rule natin, kapag magkaparehas ang sign, ina-add natin yung ating numerical coefficient o your number. Kaya dito, 6 plus 5, magiging 11 siya. And then, copy yung sign na negative. And then, copy din yung p. So, which is po yung ating given dito, yung ating nakuhang sagot ay tama po doon sa given dito. So, again, yung middle term natin dapat mag-confirm doon sa ating factor para malaman mo tama yung naging factor mo. Kasi kung hindi po nakuha yung negative 11, ibig sabihin, you need to try another factor para lang makuha yung negative 11. Okay? So now, let's get the factors. So, i-cross mo siya. Just crossing po. And then we have 6p, negative 5. Kung sino yung ka-cross niya, yun yung ka-partner niya. Another one, we have another p and negative 1. So, p, negative 1. So, this one is our final answer. Again, to confirm your final answer, kung tama siya, yung factor mo, you need to use the FOIL method po. Dapat, kapag gumamit ka ng FOIL method, yung makuha mong sagot ay itong mismong given natin. So, kapag hindi, then you need to try another factor po.